Ang batang babae na ito ay sinadya para patayin ang embahador ng Russia. Sinasadya niyang palakihin muna ang kanyang tiyan. Kapag isang buntis ay pumasok sa hotel, hindi iisipin ng mga gwardya na siya pala ay isang pinakamahusay na mamamatay. Pagkatapos magkunwaring may sintomas ng pagbubuntis, sabihin na medyo mababa ang asukal sa dugo, habang ang gwardya ay kukuha ng matatamis para sa kanya. Mabilis na tumayo si Lina, at palitan ang telepono ng embahador na nakalagay sa gilid. Maghintay lang ng sandali, aandar ang sandatang elektromagnetiko sa telepono, na magdudulot ng bigla ang pagkamatay ng embahador. Kahit mahadlangan ng gwardya ay hindi dapat mabahala, baka magdala lang ito ng inumin. Walang magdududa sa isang inosenteng buntis. Magulo na ang lobby ng hotel. Malakas na sumisigaw ang mga kasamahan para sa ambulansya. Habang pumapasok si Lina sa elevator, may isang gwardya na papalabas para tumawag ng karagdagang tulong. Bilang tanging bisita mula sa labas kanina, kahit magkunwari si Lina, magiging kainahinala pa rin sa gwardya. Pero hindi rin nagpanik si Lina. Bilang isang mamamatay, matagal na siyang handa sa posibilidad na mabunyag. Ang batang naghihintay sa elevator sa labas. Marahil ito ang unang beses na makakita ng buntis na sobrang liksi. Nag-away sila mula ibaba hanggang itaas. Magaling nga si Lina sa laban. Pero dahil sa lugar, hindi niya magamit ang bilis na bentahe. Pero ang kanyang malaking tiyan ay may gamit din. Sa oras ng pangangailangan, pwede itong ipangharang sa kutsilyo. Sayang at masyadong maingay sa loob ng elevator. Kaya malinaw na hindi na makakaalis ng tahimik si Lina. Kinuha na lang niya ang baril ng gwardya at tumakbo palabas. Buti na lang at may proteksyon ng bida. Hindi siya matamaan ng mga ordinaryong tao. At may organisasyon si Lina. Ang pangkat sa paglisan para sa misyong ito ay nakapagtakda na ng ruta para sa kanya. Kailangan lang niyang bumaba sa hagdan ng mga empleyado sa gilid, upang ligtas na makalabas ng gusali. Ngunit para iwasan ang mga humahabol, nagpasya si Lina na subukan ng ibang ruta. Nang buksan ng mga gwardya ang pinto, at makita ang malaking butas sa salamin ng bulwagang handaan, automatiko nilang inisip na sa mataas na lugar siya tumakas. Ngunit sa katotohanan ay panlilinlang lang iyon ni Lina. Nasa hagdanan na siya at nagpapalit ng damit. Sa loob lang ng ilang minuto, ang dating buntis na may gintong buhok ay naging tagasilbi ng hotel. Lumabas si Lina sa hagdanan na parang walang nangyari, bagaman nakatanggap ng impormasyon ang mga gwardya, at naghanda upang harangin siya. Mali naman ang impormasyong nakuha nila. Kailangan na lang niyang pumunta sa itinakdang lugar ng paglisan, at magiging matagumpay na ang misyon. Ngunit hindi inaasahan na nagkaproblema ang pangkat. May isang lalaki na biglang pumasok sa silid, at agad pinatulog ang tagapag-ugnay. Pagkatapos ay binago ang lugar ng paglisan, at ang kanyang layunin ay para lamang makipagkita kay Lina. Samantala, natanggap na ni Lina ang bagong lokasyon ng paglisan. Pagbaba mula sa estasyon ng tren sa ilalim ng lupa, kailangan pa niyang magpalit ng damit muli, para maiwasang masundan. Ang escalator ay isang lugar na walang CCTV. Sa loob lang ng ilang segundo, nagpalit na naman siya ng estilo. Samantala sa kabila, habang dumarating ang sasakyang sasalubong sa kanya, mabilis na binuksan ni David ang backpack. Kumuha ng isang stroller mula rito. Panahon na para magkunwaring mabangga. Habang abala ang dalawa sa manika, mabilis na kumilos si David mula sa gilid. Hindi niya piniling pumatay agad. Mas mabuting maging tahimik ang operasyong ito. Pero nang makita ang gasgas sa malaking ilaw sa harap, nakaramdam si David ng kaunting kaba. Posibleng makahalata ang iba sa kapintasan. Pero kailangan niyang ituloy ang plano. Iisang pagkakataon lang ito para magkita. Kapag lumampas, mahirap nang maulit. Ipinarada ni David ang kotse sa napagkasundo ang lugar. Tahimik na naghihintay sa pagdating ni Lina. Sige na, ngunit tunay ngang isa si Lina sa pinakamahusay na mamamatay. Kaagad niyang napansin ang gasgas sa kotse. Kapag may kakaiba, tiyak may problema. Naramdaman niya ang banta, hindi kailanman magpapadala ang organisasyon ng sirang sasakyan. Kaya tiyak na may problema ang driver. Tumalikod agad si Lina at tumakbo. At naglabas pa ng baril para lumikha ng kaguluhan. Kapag nakahalo siya sa tao, matiyak na ligtas na siya. Walang nagawa si David. Tunay ngang mahirap kalaban ang matalinong babae. Gusto niyang bumaba at habulin. Ngunit nakatutok na ang taser ng pulis sa tabi. Bawal kasing magparada rito. Wala na siyang magawa. Malamang ay bigo ang operasyon. Napilitan si David na umalis.
at ipagpaliban ang pagkikita. Kinabukasan ng umaga, pumunta si David sa supermarket para bumili ng guantes goma at panglinis. Nilinis ang kotse sa loob at labas. Huwag magkamali ng akala, hindi siya maarte sa kalinisan. Ngunit upang burahin ang lahat ng bakas ng kanyang pagpunta, dati rin siyang isang mamamatay. At si Lina ay anak niya. Ilang taon na ang nakalipas, upang makatakas sa organisasyon. Nagpanggap siyang patay, at ipinagkatiwala ang anak na babae sa kaibigan para alagaan. Ngunit hindi niya inasahan na pagkalipas ng ilang taon, biglang namatay ang kaibigan, at kinuha ng organisasyon ang anak na babae. At si nanay bilang susunod na pinakamahusay na mamamatay. Alam ni David ang panganib ng trabahong ito, kaya nais niyang makipagkita sa anak na babae. At dalhin siya palayo, ngunit nangako siya sa asawa, na kung mabaigo ang aksyon, upang hindi magduda ang organisasyon, kailangan nilang magtago agad, at maghintay ng pagkakataon pagkalipas ng ilang taon. Hindi mapalagay si David, bawat araw na paghihintay, mas nagiging delikado ang anak na babae. Sa huli ay hindi niya pinakinggan ang asawa. Nagpa siya sa huling pagtatangka, kung nabigo ang direktang paglapit, hayaan na lamang na siya ang puntahan. Isinulat niya sa card ang isang koordinado, at sinadyang mag-iwan ng fingerprint. Naglingkod si David sa organisasyon ng ilang dekada. Kabisado ang ugali ng pinuno. Hindi nito matiis ang anumang hamon. Kapag nalaman nitong may dumukot sa tao niya, at sinira pa ang kotse niya, tiyak na magpapadala ito ng mamamatay para maghiganti. At bilang tanging pangkat ng assassin sa Korea ngayon, si Lina lamang ang makakagawa ng misyon. Matapos may handa ang lahat, agad bumalik si David sa ligtas na bahay. Sinasabi nilang ang bagong alon ay tinutulak ang luma. Ngunit kailangan niyang ipaalam sa mga baguhan na sa trabahong ito, hindi lakas lang ang puhunan. Tungkol naman sa anak niyang si Lina, may inihanda rin siyang isang red along puno ng alaala. Kinagabihan, matapos makipag-usap ni Lina sa organisasyon, sa huli ay nagpasya siyang pumunta sa lokasyon ng koordinado para magsiyasat. Gusto rin niyang malaman kung ano talaga ang layunin ng misteryosong taong ito. Pamilyar sa kanya ang pay sa mesa. Habang si Lina ay abala sa alaala, may biglang malakas na pagsabog. Isang kasamahan ang nakapagana ng patibong sa hagdan, at agad na nawala ng kakayahang lumaban. Hindi pa nga nila nakikita ang target. Nabawasan na sila ng isang mahalagang tao. Sinamantala ni David ang pagkakataon at tumakbo papunta sa bodega. Ang layunin niya ay hindi pumatay, kundi magkaroon ng pagkakataon na makasama si Lina ng sarilinan. Ginamit niya ang komplikadong ayos ng loob ng bodega. Mabilis na natalo ni David ang natitirang mga mamamatay. At si Lina na lamang ang natitira. Upang maiwasan na magising ang iba, itinakda ni David ang pagkikita sa kubo sa tuktok ng bundok. Matapos ang buong gabing aksyon, sumikat na ang araw. Maingat na pumasok si Lina sa silid, at nakita ang isang litrato nila ng kanyang ama sa mesa. Habang isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa sulok, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Papa, ngunit sa alaala ni Lina, alam niyang ulila siya, at patay na ang ama niya 9 na taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni David ang kanyang sitwasyon, at nagbigay ng 2 pagpipilian. Sumama ka sa akin, o barilin mo ako. Nag-alinlangan si Lina sandali, ngunit ibinaba ang baril. Marahil may ikatlong opsyon pa siya. Kahit kamag-anak niya si David, niloko pa rin siya nito, at nawala ng 9 na taon. Ipinasa ni Lina ang ulat sa organisasyon. Umaasa na sa ibang paraan ay matutuklasan ang katotohanan noon. Ngunit ang pinuno ng organisasyon ay lubos na nabigla sa balitang buhay pa si David. Akala niya matagal nang patay ang lalaking iyon. Ngunit anuman ang maging desisyon ni Lina, walang kondisyon niya itong susuportahan. Kasabay ng pagkamulat ni David, unti-unti ring tinanggap ni Lina ang katotohanang buhay ang ama. Ngunit ayaw pa niyang umalis ng basta-basta. Kailangan pa niyang magpaalam sa mga kasamahan. Habang nagsasalita, dumating na rin ang mga mamamatay na dating nahilo. Ngunit nang makita si David, agad nilang itinaas ang kanilang baril. Kusang kumilos si Lina. Ipinapakita nito na sa puso niya, mas mataas ang halaga ng ama kaysa sa iba. Ngunit nakapagtataka, bakit gusto nilang magpaputok ng walang salita? Kinuha ni Lina ang telepono ng isa, at malinaw na nakasulat doon, patayin agad. Si David at ang organisasyon ay may hindi na maayos na alitan. Kung papipiliin si Lina, tiyak na pipiliin lamang niya ang ama. Ngunit ginugol ng organisasyon ang napakaraming pagsisikap upang sanayin si Lina.